Kasi nandiyan si Marie Louise. Okay, sige, Pastor. Ang matagal mo ba na sinabi mo na ang Kristo ay Diyos? Ito. Ang tanong ko, kasi ang sabi mo kanina, ang Kristo hindi Diyos. Ngayon, tinatanggap mo ba yung sinabi mo na ang Kristo hindi Diyos? Kanina, sinundan ko lang yung sinabi ko na ang Kristo, hindi talaga yung tao, kasi pahay yun eh. Yun ay Spirit ng Diyos na itinahin sa anak. Anong sagot mo? Kaya yung Kristo, ito ay yung ng God na Spirit. Diyos ba o hindi? Diyos yun, yung... Ibig sabihin, mali yung Ito sinabi mo. nagsabi kanina Kasi sa sabi, Diyos, ang sabi mo kasi kanina, Kristo hindi Diyos eh. Bilang kita sinundan. Kaya ang tanong, ang sabi mo sa John 10:30, nung sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, hindi sa pagkadisyon, sa pag-aalaga ng tupa kung sila nag-iisa. Tama, Pastor. Okay. Wala tayo. Okay. Saan mo mababasa sa Biblia? Nung sabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, sila'y iisa sa pag-aalaga ng tupa. Saan mo mababasa? Basahin natin dyan. Basta. John 10:28-29. Pagka-class. Si Pastor na babasa. Si Pastor na babasa, saka kukunin natin yung 38 kanina. Ayan, Pastor, 28-29. Meron ba sinabi dyan na sila nag-iisa sa pag-alaga ng tupa? Sinabi lang ba dyan yung ibinigay ng Ama? Yes. O, hindi nangahulugan na sinabi nagkaroon sila tinatawag na iisa doon sa pag-aalaga ng tupa, baka doon sa 10:30. Yung sabihin ba, okay na, yan ang ano mo eh. Ngayon, ikalawa, katlo, ngayon, yung sabihin ni Kristo, no? Ako at ang Ama ay iisa. Ano ba ang pagkarinig ng mga Hudyo? Saan siya binabato? Sa pag-aalaga ng tupa, saan siya binabato? Binabato siya dyan dahil dyan mismo binigyan niya. Tuloy mo nga yan. Ito. Sandali lang. Ito, John 20, ito, sabi naman, I give unto them eternal life. Ito yung ayaw ng mga Hudyo. Diba? Na, sabi nito, eternal life and the shall Kasi ang naging pagayan, John 30, nasa itaas na yun eh. 20 din na yun. bago na sinabi ko, Nung sabihin ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, bakit napunta doon sa itaas? Dapat ang tanong ko nasa baba. Dahil may nakarinig dyan eh. Tanggap ko, Pastor. Nung sabihin ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa, may nakarinig. mayroon. Okay. Tanggap ko ba na ang Panginoon Kristo binabato? Binabato siya. Saan siya binabato? Doon sa pag-aalaga ng tupa o doon sa kalagayan ng pagka-Diyos? Doon sa kapangyarihan ng paghawak ng tupa, sabi niya ako na may isa. At ang gusto naman na palabasin ng Hudyo, Pastor, ay si Kristo na yung Ama. Kasi ako ng Ama ay isa pagdating sa Ipapawag mo tupa. kayo sa ano na yan? Yang 30. Ayan, John 10:30. Ayan. Oh. Mapapansin mo dyan, binabato ang Panginoong Hesus Kristo hindi sa pag-aalaga, nagkaisa sila ng Ama sa pag-aalaga ng tupa. Binato ang ating Hesus Kristo sa kalagayan ng pagka-Diyos. Dahil sabi ng mga Hudyo, mabago nga yan, bagamat ikaw ay tao, ay nagpapakunwari ng Diyos. Kung siya binabato, hindi sa pag-aalaga ng tupa. Ano, Pastor? Subject yun, noong 29, 29, hanggang 38 pa ngayon, kinuha ko Sige, okay. Ito, Pastor, sagutin ka. Okay lang, sige. Sige, oras ko. Okay. Dito sa binanggit mo, meron ka binanggit dito eh. Yung anak na yan ang Kristo. Tama ba?
itong anak, ito ang tinatawag na Kristo sa Jericho. Okay. Sa madaling sabi, sinabi mo, yung anak na yan, yung Kristo. At yung Kristong anak na yan, sinabi mo hindi Diyos yan. Ang tawag dyan ay Mesiyas, ibig sabihin ng Kristo ay Mesiyas. Hindi nga Diyos. Diba sinabi mo? Pahid doon ang Mesiyas. Oh, ulitin ko direct ka na. Si Kristo ba, Diyos o hindi? Yung laman, Tinatanong kita, Kristo eh. Hindi naman naman ang tinatanong ko, Kristo. babasahin ko muna. Ang Kristo. Ang tanong ko, yung Kristo, ba, Diyos o hindi? Sagot ka. Okay, kung ang tinutukoy mo ito, ay hindi yun. Hindi yung laman. Yung ang Kristo, ang Kristo, anointing, ay Diyos yun. Okay. Pero pag itong tao, hindi na. Okay, di sa naman. Kasi kanina, pahayag mo ang Kristo hindi Diyos. Kasi pinagsasabi mo, anointing at sakay na inagos. Okay, mababago yung setup natin, Pastor. At least nagkaroon ng cross exam na din. Kasi idea na yung talagang